Hello mga kadonatics! Alam niyo yung feeling na excited ka talaga sa taong binoto mo? Kasi nasa isip mo na siya ng perpektong taong magpapatuloy sa magagandang ginawa ni Tatay Digong. Yung feeling na papatunayan niya sa lahat ng nangpapatikos na hindi magnanakaw ang Marcoses, hindi magnanakaw si Apong Lakay, na ang lahat ng sinasabi nila ay pawang kasinungalingan lamang. During the campaign period, may isang video na nagpaantig sa lahat ng nakasuporta sa tandem ng BBM at Sara Duterte. Nung nakita kong video na yun, nasabi ko sa sarili ko na siya na talaga ang dapat na magiging kasunod nating Pangulo. Pero bakit nagkaganito? Bakit may rumor na tatakas na sila at everything is almost ready? But before watching that video by Maharlika, let's watch the video first kung saan makikita sa video na ito ang interaction ni BBM at saka yung isang ginang na ibinigay lahat ng kanyang pera sa araw na iyon para lang sa kinabukasan ng ating bayan, para sa kinabukasan ng susunod na generation. Tara, panoorin natin. Ay, ito pala! Ito! Ikaw nagbigay nito? Just get the letter. Oo, akin na rin po. Tulog po kami yan sa isa. Hindi po. Mayor, sige po. Plus dapat, please lang. Yung sulat lang. Sir, saan kailan sa pinaghirapan po natin sa isla yan, sir? Hindi. Kaya pinaghirapan niya yan eh. Hindi, pinaghirapan nito eh. Sige po, Mayor. Tulog po na kami yan, sir. Hindi, okay na. Halika, mag-usap tayo. Yung tulong nyo, sapat na yon. Yung boto nyo, sapat na yon. Ito, pinaghirapan nyo to. Pinaghirapan nyo to eh. Pinaghirapan nyo to eh. Pinaghirapan nyo yan. Pinaghirapan nyo yan, ha? Pinaghirapan nyo yan. May mabuti. Pinaghirapan nyo yan. Okay na po yun. Mama, ulit. Thank you very much, ha? Mahal po namin kayo, mahal po namin kayo. Ay, sayang. Alam nyo, paiyak din ako sa video na to nung nakita ko at first. Sabi ko sa sarili ko, grabe, ito na yung golden age of the Philippines. I wonder kung ano yung feeling ni nanay ngayon. Ano yung feeling ng mga tao na grabe yung suporta kay BBM. Tapos ganito ang nangyayari sa bansa. Nakaw dito, nakaw doon. Ako yung nanghinayang para kay nanay kasi nakikita mo talaga yung genuine support niya. Biruin mo, ibibigay mo yung pera, kakarampot na pera para lang suportaan yung Pangulo mo para sa bayan. Tapos ganito ang mangyayari. I wish and pray that BBM will see this video once again na magpapahiwatig sa kanya that he is there in the Malacanang right now for a very special purpose. I just wish makita niyong video na to kasi nga it's very disappointing. Well, anyway, let's watch the next video by Maharlika kung saan sinabi niya at yung informant niya na tatakas or may forced exile ang mga Marcoses. Let's watch the video. Sabi ko sa inyo, may mga puting ahas talaga tayo everyday. Napag-alaman natin na mayroong mag-aaklas at abangan-abangan natin yan. Pero kanina ay meron na naman tayong natanggap na balita. Forced exile or voluntary exile. Ooh. Napag-alaman natin, ayon sa ating informante, which is magandang balita na pinaghahandaan na ni Bangag ang kanilang exile. Oh, no. Ayon sa puting ahas, kasi ramdam nila na itong mga grupong ito handa nang tapusin ang kadyutahan ni Lisa Tanas. Effective ang lahat ng ating pakikipaglaban. So pinaghahandaan nila ang pagpapatalsik sa kanila. At ang malungkot, yung mga bagmen nila ay noon pa naman ito, hindi na ito actually bago. Pinupwesto na ang pera ng bayan para sa kanilang pagtakas sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, ang budget without explaining to you, the 6.325 trillion budget, national budget for 2025, ay pipirmahan na daw ni Bangag sa Atrenta, sa Rizal Day, nang hindi nagpapaliwanag sa inyo na mali ang ginawa nila sa pag-zero budget ng PhilHealth, sa pagtapya sa Department of Education budget,
budget at dito sa military. Well, gising naman na yung mga brusko natin. Last year ko pa sinabi sa inyo na nagkaroon ng muscle spasm si Bangag. According to our source, nakinabahan si Lisa Tanas, akala niya magugurgur na. Kaya sabi ng ating puting ahas, 2 lang ang pupuntahan ni Bangag. Forced exile, kung ayaw niyang umalis, or magugurgur siya sa sarili niyang pagsinghot ng pulburon. Sabi ko gano'n sa kanya, buti na-realize nyo yan. Tagal-tagal nyo, sabi ko na gano'n sa kanila. Sabi nga daw ng mga prinsipe ng Kakawate, ano pa ba ang kailangan i-expose? Mukhang ang magaganap na ang sinasabi ni Pangulong Duterte na magagaya ka sa tatay mo. Oh, no. Baka magaya ka. Tapos yung kausap nga natin kahapon, sabi nga daw ng mga katropa niyang Repa Pips doon sa kaharian ng Kakawate, ano pa daw ba dapat ang expose na pwedeng ilabas na lahat. Nag-meeting sila, habang nagkakape sila, lalo na ang pulburon. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, sir, yun na nga eh. Kaya nga araw-araw kami, hindi ako tumitigil. Alam niyo naman, di ba, yung araw ng kagitingan. May video yan, nasa PTV, nasa RTV. Ang tanong ko, tanungin nga kita, sabi kong ganon. Kumbinsido ka ba na ang nasa nguso ni Bangag Jr. ay pulburon o tawas? Natawas siya. Sabi niya sa akin, Miss Maharlika, alam naman natin kung ano yon, ganon. Pero hindi, gusto ko sabihin mo, tawas ba or pulburon? Sabi niya, syempre kokak yun, or pulburon nga. Nako. Kaya nga pinaparating niya sa inyo, pinaparating niya sa atin, sabi niya, kumbinsido na ang majority sa lahat ng katiwalian ni Bangag, lalo na yung pagiging pulboronic. Nakikita daw nila yan. Yung talamak na krimen ngayon at nagbabalikan na bentahan ng 3-5 dyan sa kalye. Ay, nako. No need expose. Sabi nga sa akin, Miss Mahal ka na, expose mo na lahat eh. Sabi ko, yun naman pala eh. 'Di ba? Yun naman pala, sir. Nag-aantay ang taong bayan kung kailan baka magsasalita kayo para panindigan etong laban para sa Pilipino. Sabi ko, ang taong bayan sukang-suka na sa illegal na ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, ano gagawin namin? Araw-araw nagdadadakdak na ako dito. Ang sabi niya mga palangga, just keep doing what you're doing. Kasi effective at na mumulat ang taong bayan. Na-educate sila dahil sa number 1 yung paggamit ni Marcos Jr. Actually, sabi niya sa akin, alam mo, galit na galit talaga sila sa'yo. Kaya yan, hinahabol ka dyan sa Amerika, basta ang bilin niya lang, ang kabilin-bilina ng prinsipe ng Kakawate, ay patuloy daw tayong magsalita, mag-comment sa lahat, media, social media, kahit binablock tayo ng mga ng mga mainstream media, i-comment daw talaga, i-highlight ang pagiging addict ni Bangag, ang PhilHealth, ang pagdukot ni Lisa Tanas at ni Bangag sa turkey extraction. Yan, ano lang daw natin yan, i-sustain lang daw natin yan mga palangga. Dahil yan, ang kailangan daw talagang palakasin at hindi mawala yung impormasyon na yan. Dahil yan ang pilit na pinagtatakpan nila at talagang nagpupondo talaga sila sa mga trolls. Pero sabi nga ng ating kausap na nakumbinsi na sila, actually matagal naman sila nagkumbinsi, kumukuha lang sila ng timing. Okay? Itong mga prinsipe at prinsesa ng Kakawate. Ang sabi sa atin, tuloy-tuloy yung mga OFW at kahit sa Pilipinas, magbuo kayo ng mga grupo ninyo, 10, 5, ganyan, na talagang kayo ay mag-discuss, makipag-participate sa social media. Sabi niya kasi itutumba talaga nila si Sara. When I say itutumba, i-impeach nila. Tutuluyan nila. Basta eto, tuloy-tuloy lang tayo. Palakasin daw natin ang ating mga hanay.
Napakasayang talaga. Binigyan si BBM ng isang tsansa, one chance lang, na patunayan na matino yung hangarin nila. But he ruined it in 2 years alone, ha? 2 years, he ruined everything. Instead na mag-work, work, and work, and work, anong ginagawa nila? Patumbahin yung mga Duterte. Patumbahin si Sara Duterte kasi nga, alam nila na threat si Sara Duterte for the coming 2028 election. Kasi pag ma-impeach si Sara Duterte, hindi na siya pwedeng makatakbo. Kaya nga, as much as possible, may 3.5 years pa sila remaining, mga kaibigan, mga kapatid, para patumbahin si Sara Duterte. Anything, by any means, na patalsik si Sara Duterte or gurgurin nila, ganyan kagahaman yung administration ngayon. Kaya we will continue on supporting Sara Duterte kasi nga wala siyang kapit sa gobyerno. Lahat sa kanila. That is why Sara Duterte nakikipag-media conference all the time. Kasi nga, she depends on us. Tayo lang yung backup ni Sara Duterte. Wala nang iba. Kaya we will keep on making noise, mga kaibigan, mga kapatid, para matauhan, para mapatalsik itong si BBM. Bye-bye.